Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawan ko na ng review yung Fashion 21 Ultimate Cover BB Cream Plus Concealer with SPF 30+++. Kasi marami sa inyo yung nagre-request ng review nito. Disclaimer, yung first impressions guys, kung hindi ko to magugustuhan the first time I use it, it does not necessarily mean na hindi ko na siya magugustuhan the next time I use it. First impressions lang to. So that's it for the intro. Let's go ahead and jump into the review. First and foremost, natural lighting yung gamit ko kasi pag nagre-review ako ng foundation guys, I always prefer and try my best na i-film siya with natural lighting para na rin kitang-kita nyo talaga yung effect niya sa skin, yung kulay ng foundation and all that jazz. Let's start with the packaging. Nakalagay siya dito sa parang pale yellow na lalagyan. Nakalagay dito yung price. It's 220. Napasabak po sa English ang lola niyo. So again, this BB Cream Plus Concealer is 225 pesos. For the product itself, this is how it looks like. Nakalagay siya sa squeezy tube. And again, my shade is number 1. Kasi ito yung pinaka malapit sa skin tone ko. Pero ito rin yung pinaka lightest shade doon. Napakita ko na to sa haul ko. So nakalagay dito sa cap niya yung concealer talaga mismo. So ayan yung concealer niya. Maliit lang yung concealer guys. Konting concealer lang to. Pero baka kasi pigmented siya. So you don't really need a lot of it. Gustong-gusto ko yung mga squeezy tube minsan kasi nasisimot sarap mo talaga yung product up to the last drop. Kaso nga lang minsan nagiging makalat siya lalo na pag nasa bag mo tapos naiipit ng ibang gamit. Babasahin ko lang saglit yung claims niya. With a lightweight formula that covers evenly while keeping color true even through sweat and humidity. It's not really claiming na oil-free siya, matte siya, pero it's claiming na makikip niya daw yung color kahit na pagpawisan at kahit na mainit. Interesting. So, ayun, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's move on to application. Zoom ko lang kayo ng konti. Ayan. Kitang-kita niyo po yung pimple ko. Yung una kong gagamitin is yung BB cream. Kasi masanay ako na uunahin ko yung BB cream or foundation before putting on concealer. Maglalagay ako at the back of my hand. Oops, wala, medyo naparami. Yung tube niya parang sobrang squeezy kaya medyo hinay-hinay lang sa pag-dispense ng product. Yung consistency ng BB cream, hindi siya ganun ka-liquidy, hindi naman siya ganun ka-thick. As usual, gagamit ako ng beauty sponge. Lalagyan ko muna yung right side of my face para ma-compare natin yung coverage. So this is how the right side looks like compared to my left side. Kitang-kita na mas na-even out yung skin tone ko. Pero hindi niya gaanong natabunan yung medyo dark circles ko. Pero coverage-wise, considering na BB cream siya, okay naman. And dito banda sa pores ko, medyo na-minimize niya yung appearance nila. And it's very lightweight. Hindi naman siya ganun ka-sticky guys. Yeah, may konti pa akong natira dito. Konti lang yung nagamit ko sa right side. So, gagamitin ko to on the rest of my face. Maglalagay ulit ako ng 1 pump kasi medyo kulang. Feeling ko madali itong maubos, guys. Lalo na pag everyday mo siyang ginagamit. Kasi parang konti lang talaga yung laman niya. Tapos, medyo marami yung magagamit mo. Maglalagay ako ng second layer. Tingnan natin kung buildable ba yung coverage. Kung hindi ba siya magki-cake up. Ayan, buildable. My loves, natatabunan mo yung aking lighting. I'm using natural lighting, my dear. Buildable naman yung coverage niya. Hindi siya nagkikake. Madali siyang i-blend. Lalo na damp sponge yung ginagamit ko. Ayan, naubos ko is 2 pump. That's how it looks like. Medyo luminous yung finish niya after second layer. Kitang-kita nyo na medyo dewy na yung finish. Bebe, wag kang maingay dyan. Pero ayun guys, ang ganda ng finish. Oh, medyo dewy nga lang siya. Pero as expected, BB cream naman kasi. So, medyo dewy. Pero ang flawless ng finish niya, 2 layers din kasi yung nilagay ko. Nung unang layer, medyo light pa yung coverage niya. Pero ngayon, na naglagay ako ng second coverage, pwede na siyang medium to full coverage. Ang ganda! Nakaka-flawless, nakaka-healthy looking skin. Pero feeling ko, medyo maitim talaga siya sa akin. In person ha, tinitingnan ko yung mukha ko at saka yung katawan ko. Maitim siya. Asa na ako? Oy, nawawala ako sa review dahil sa tawa. Concealer na. Tapos na ako sa BB cream. Gustong-gusto ko siya. First impressions pa lang yan ha. Gustong-gusto ko yung finish niya. So, ilalagay ko siya underneath my eyes. Tapos, dito na rin sa T-zone. Kasing kulay niya lang yung foundation in person ha. I'm also gonna blend it using the same spot. Pasensya na po sa mga sound effects. Nandito si my loves. This is how the concealer looks like underneath my eyes.
May nagawa ba? May nagbago ba? Medyo na-brighten up niya, pero wala gaano ako nakikitang different coverage-wise. Then, tingnan natin kung matatabunan niya yung pimple ko, which I doubt. Ayan. Lagay din tayo sa mga blemishes ko. Siya nga pala yung consistency ng concealer. Medyo creamy siya, kaya madali lang talaga siyang i-blend. Ayan, as you can see, hindi niya natabunan yung mga blemishes ko. Medyo kita ko pa rin sila sa personal. Pero okay na to kasi considering the price ng concealer at BB cream, tapos ganito naka-okay yung coverage niya, not bad at all. So this is how the BB cream and the concealer looks like on the rest of my face. Napaka-flawless ng finish niya considering na hindi naman ganun kadami yung kailangan kong takpan. So coverage-wise, okay na okay yung finish. Hindi ganun ka matte, hindi naman ganun ka dewy. Medyo nag-aalinlangan lang talaga ako sa shade. In person, darker talaga siya dito sa, anong tawag dito? Sa dito ko ba? Mas dark siya. So since I have oily skin, kailangan ko talagang mag-set ng powder. So ngayon, ibe-blend ko siya using a brush. Hindi ko na ibe-bake. Diretso na ako sa pag-blend. So tatapusin ko lang yung whole makeup ko and then I'll be right back for an update. Ayan, so I'm done with my whole face. Very lightweight yung BB cream at concealer, guys. Hindi ko talaga na-feel na may suot akong foundation or BB cream. So the time is 1:57 PM. I'll get back to you later kung may pagbabago na akong makikita. Mag-update lang ako. It's now 6 PM, 6:08 PM. So, it has been siguro mga 4 hours. Kanina, hindi naman ako masyadong nainitan. Medyo lang kasi lumabas kami saglit. Hindi pa ako ganun ka-oily. Parang na-emphasize ng camera yung oiliness dahil sa ilaw. Pero in person, hindi pa talaga ako ganun ka-oily. Pero ayun nga, considering na hindi naman ako ganun ka nainitan, hindi naman ganun ka grabe yung pinagagawa ko. Hindi ko pa kailangan mag-blot. After 4 hours yan ha. Hi guys, final update tayo. Very informal final update lang kasi mas gusto ko yung lighting na ganito kasi mas kitang-kita nyo yung nangyari sa product sa skin ko. Looking at the mirror, actually kaninang-kanina ko pa tinitingnan yung sarili ko and it's already 10 PM, mga nasa 10 PM na ngayon. So it has been a good 8 to 9 hours na nandito yung product sa face ko. Nakatulog ako kanina and then pagbangon ko, tumingin ako sa salamin. Akala ko nabura na yung BB cream pero I was kind of impressed kasi nandito pa rin talaga yung BB cream and the oil control. Kitang-kita nyo naman hindi ako ganun ka-oily. Pinagpapawisan pa ako kasi nagluto ako kanina pero hindi talaga siya nahulas. Yung concealer nga lang, hindi ko na siya makita talaga. Kitang-kita nyo na yung dark circles ko. Para sa akin, yung BB cream itself, okay na okay. Yung oil control niya, yung feeling niya sa face, wala pa rin akong nafe-feel na mabigat. Very, very lightweight. Pero yung concealer lang, ayun. Medyo hindi long-lasting yung concealer kasi nabura na talaga siya. First impressions, guys, nagustuhan ko siya. I will still keep using it. Mag-experiment ako sa mga powder na ilalagay ko sa kanya, sa primers, mga ganon, para mas mapatagal natin siya. Pero overall, kahit walang primer, kahit hindi ako mag-bake, okay yung oil control niya. Very natural yung coverage. Perfect siya for everyday use talaga. So, yun lang. I think that's all for the review. Please don't forget to like this video kung nakatulong tong review na to. Kung nagdadalawang isip pa kayong bumili nito, lalo na't oily skin kayo, mare-recommend ko pa rin tong itry nyo. So, yun lang. Don't forget to like this video if you found this helpful. And please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every single time na nag-upload ako ng new videos. I'll see you soon. Daghang salamat.